Nasa 30 minutos lang ang pagitan ay dumating na rin ang mga kaibigan ni Bella sa kondo. Pinapasok ang mga yon ng yayagwada niya, habang siya naman ay nakahilata sa kama niya katabi si Jumbo. She wanted to rest and gain her peace of mind. But how? Imposibleng iniisip niyang makakamit niyang kanyang gustong katahimikan dahil may sariling player ang utak niya na inuulit-ulit ang eksena na hindi kaaya-aya sa pakiramdam niya. Hindi tulad ng una niyang pagkabigo, ngayon ay para siyang lantang gulay. Ayaw nga niyang kumilos at ang bibig niya sa panlasa niya ay ang pait-pait. It's so weird but she's really experiencing this thing right now. Narito na mga kaibigan mo anak, Guada said to her but she didn't move. Si Jumbo ang tumingin sa mga kababaihan na pumasok sa kwarto niya. Bella, si Bea ang nagsalita pero hindi pa rin niya tiningnan. Dumaan kami dito to make sure na okay kayo ni Yaya. Thank you, mahinang sagot niya dito. Sa isip niya ay nakikinita pa rin niya ang dalawa ni Darius at ni Leila na magkapatong. Uuwi na muna kami, ani pa ni Bea at tangula ang ginawa niya. Sorry, hindi na kayo nakapagdala ng pasalubong para kina tita at tito. Okay lang yun, don't mind us. Tawagan mo lang kami kapag need mo ng makakasama o ng makakausap. Bakasyon pa naman. Tumango siyang muli tapos ay hindi na umimik. Wala siyang plano na kung anuman. Wala siyang balak na lumabas o ano. Basta gusto niya lang na nasa kwarto at nakahiga. Please always check on her Yaya ha, bili ni Bea kay Guada na naulinagan pa ng dalaga habang nakapikit siya. Naluluha siya sa concern ng mga kaibigan niya sa kanya pero hindi pa siya siraulo para mag-isip na gumawa ng hindi maganda. Kailangan niya lang ng oras para pagalangin ang sarili niya. Lilipas din ang lahat, yun ang sabi niya sa sarili niya. Hindi niya alam kung pampakalma yon pero parang ganun na nga. Narinig niya lumapat na ang pinto ng kwarto, papasara kaya inakbayan niya si Jumbo at hinimas. Lalo naman itong lumapit sa kanya para siyang niyayakap. Bella woke up and lazily sat on the bed. Diretso siya sa pagtayo niya para bumaba. 2 araw na siyang nakahilat at matyagang dinadalhan ng pagkain ni Guada. Ngayon ay bumangon siya dahil wala si Jumbo at nakakarinig siya ng kahul sa labas ng pinto ng kwarto. Para siyang tanga na tingin ng tingin sa kanyang smartphone kung tumawag sa kanya si Darius. At anong hinihintay pa niya? Bakit pa siya naghihintay? Ang tanong ay patatawarin ba niya kung sakaling humingi ulit ng tawad? Hindi siya si Lilibet na martir. Cheating is a different side of the story but now, her mind is a bit clearer. His clouds of thoughts were slightly washed away. Lumabas siya sa kwarto niya at ang sumalubong sa mga mata niya ay nakatayong si Harry sa may pinto kausap ang kanyang yaya. What the hell are you doing here, you cheater? Bisit na tanong niya. Umalsa ang lahat ng galit niya kaya napamadali siyang naglakad at sinugod ang lalaki. Nasa labas lang naman yun ng pinto at hindi pinatutuloy ng kanyang yaya. Pero galit na galit pa rin siya at ayaw niya makita si Harry kahit na kailan. Malamang ay pinagtatawanan siya nito ngayon dahil sa nangyari. Alam niyang may alam ito dahil pinsan ito ni Leila. Lumayas ka! She yelled. Hindi ako ang kaaway mo. Chill ka lang Bella. Nandito ako para makiramay sa'yo. Makiramay? Natatawa niyang tanong sa kabila ng maluha-luha niyang mga mata. Walang patay kaya hindi ka dapat makiramay. Pwede ba Bella, tumigil ka sa kakaganyan? Masyado kang pilosopo. Hoy, ang kapal mo namang hudyo ka para salitaan ng ganyan ang alaga ko. Umalis ka dahil hindi namin kailangan ng pakikiramay mo. Bumalik ka dun sa pinsan mong dinaigang palaka sa galing bubuka ka. Pumuntong hininga si Harry. To be honest Yaya, galit ako kay Leila. Ako, hinayaan ko si Bella kung dun ang gusto niya. Umuwi na ako dito noong mga nakarang araw pa pero pinababalik ako ni Leila para raw umattend ng kasal nila ng hasyenderong hilaw na yun. Anito kaya halos mapanga siya. Kasal? She's pregnant, he said. Agad na tumingin siya sa kanya si Guada at parang tinitignan ang ekspresyon ng mukha niya. Parang kidlat na gumuhit ang sakit sa kalooban niya pero pilit niyang itinago. She raised her chin.
She was hoping that she hid at her very best. Ayaw niya magbukang talunan na tanga. And, umarkong kilay niya. Wala naman akong pakialam. And if you're here to make amends, sorry but you two is off limits to my house. Pare-parehas lang naman kayo mga babaero. Kaya wala ko ni isang gusto sa inyo. Get lost! Sigaw niya kay Harry na mataman niyang tinignan. Bella, bingi ka ba? Lumaki ang mga mata na tanong ng dalaga. I said, get lost! Umalis ka na! Hindi komot naghiwalay sila dahil sa kalandian ng pinsan mo ay babalik na si Bella sa'yo. Ilang beses ka maghugas kamay. Wala nang magbabago, Harry. At hindi kita papayagan kahit kailan na lumapit kay Bella. Dahil ikaw, bukod sa babaero ay nananakit pa. Galit na lita niya narinig Wada sa ex niya pero bigla na lang yun na pumasok at nilapitan siya. Nakatiing bagang. Darius! Tili niya nang hawakan siya nito sa braso. Pero ngumisi to. Wala nang Darius na sinasabi mo, Bella. What the freak? Bakit pa si Darius ang tinatawag niya? Ay isa rin yung Judas tulad ng lalaking ito. Malayo at tagusan ang tingin ni Darius sa gate at sa pinto ang pinasukan ni Harry. Kadarating pa lang niya galing sa Guzman matapos ang 2 oras na pagbiyahe. Makita lang si Bella. It's been days. Inasikaso niya dapat na asikasuhin para sa kanyang pagsasampa ng kaso laban sa kampo ni Leila. Sinabi niyang kanyang mga nakita at yon ang pinaninindigan niya. Hindi pwedeng aali-aligid ang ganung uri ng mga tao sa lupain niya. Si Jordan anumang oras ay kukunin ng mga pulis, maihanda lang ang warrant sa lalaki. Magtago ng demonyong yun kung nasaan man. Hindi niya alam kung gaano katotoo ng tawagan ni Atty. Fulgar si Balbon. Wala raw sa aklan ng anak at may pinuntahan trabaho. Pero aalamin daw ang lokasyon at ipapaalam sa kanila kagad. Magkagalit daw yun at si Balbon dahil gusto'y bigyan ng kalahati sa milyon na ibinayad niya. Malalaman niya pagdating ng oras ng pag nag-iimbestigasyon na. Ngayon, sadya pa rin niya sa Maynila ay si Bella. Hindi niya man alam sa sarili kung handa na siyang magpaliwanag. Pumunta pa rin siya. Gusto lang niya yung makita. Makita lang ay masaya na siya. Kahit paano, sa nakalipas na 2 araw, kahit na may inaasikaso siya sa kaso niya, nakalma rin siya at nakapag-isip ng dapat niyang gawin. He's just here to see Bella and not to force her to believe him or what? Ipinauubayan na niya sa langit ang lahat. Basta gagawin niya pa rin ang dapat para sa dalaga. Pero paano ngayon na nakita niya si Harry Wilson na pumasok sa bahay ni Bella at mukhang pinatuloy na? Sa tindi ng galit ni Bella sa kanya, pihado na mas uusbong ang galit dito sa oras na makita siya. Isipin pa lang niya yon ay para na siyang nanghihina. Hindi nga niya alam kung may saysay pa ang ginagawa niya. Dahil para lang siyang isang writer na nobela na nagtatahi ng kwento. Wala siyang ebidensya, ni wala siyang testigo sa nangyari. Magulo pa rin ang lahat para sa kanya kung tutuusin. Gusto niya sanang makita ang smartphone ni Bella pero hindi niya alam kung papayagan siya nito. Malamang ay hindi. Masakit ang loob na napayuko siya at pinindot ang buton sa kanyang sasakyan para umatras na siya. He looked back and drove away when the road was clear. Iisa ang kanyang naisip. Harry was in connivance with Leila to get Bella. And now it seems like their plans work. Mukhang ayos na kay Bella ang lahat kaya okay lang napapasukin si Harry sa bahay nito at makipag-usap. Ano pang silbi ng pagdating niya tangkang pagpapaliwanag kung ang maling akala ni Bella ay madadagdagan pa ng kasinungalingan ni Harry. Bella loved that man once. Kailan lang ba siya? 3 taon ng pagsasama ng dalawa habang siya 1 linggo lang. He will not win over that man. If he did weeks ago, he thinks he'll no longer win this time. Negatibo na rin ang takbo ng isip niya dahil sa mga pangyayaring hindi ayon sa kanya. Ngayon lang yun nangyari sa buhay niya na tinatakasan siya ng pag-asa. Kakapiraso na nga lang, nauupos pa. Pakakasalan ka lang niya para masolo na niyang shares na nasayo. You're so foolish to believe a man like him. Kay Leila rin ang balik niya pagkatapos niyang makuha ang buong kita sa asyenda. Daldal ni Harry na nagpaliw sa kanya. Masakit ang ulo niya. Bakit naman kailangan pang dagdagan ng lalaking ito? Bitawan mo ko, you idiot! Nagpumigla siya. Bitawan mo siya, hayop ka!
Galit na sabi ni Guada kay Harry nang hindi talaga binitawan ng lalaki ang dalaga. After this, I'll make sure na hindi ka na makakalapit sa akin, Bella yelled and struggled. Napatras na siya dahil sa pagpipilit na kumawala dito. Kumakahol na rin si Jumbo at nananapang na. Sinusugod si Harry pero hindi natatakot ang isa. Talaga? At anong igagastos mo laban sa akin? Ay nasa kuya-kuyahan mo manloloko ang lahat ng pera mo. Nakaka-insultong tanong nito sa kanya kaya nanlumo siya. Kailangan ba talaga siya nitong insultuhin at papagmukain na mahirap? Kahit na, buong katapang sagot niya. This is harassment. Look what you're doing to me. Yaya! Hingi niya ng saklolo kay Guada na kaagad naman na tumakbo papunta sa utility room. Paglabas nun idala nun ng isang mop. Lumayas ka, kampo ni Satanas! Sigaw ng matandang babae. Saka sumugod para hampasin si Harry ng puluhan ng mop. Pero sinalaglang yun ng lalaki at tinulak pa si Guada. Yaya! She screeched when the old lady landed on the floor. Walang tigil si Jumbo sa pagkahol. At yun ang pinalo ni Harry ng mop. Kaya napatakbo yun papalabas ng pinto. Hayop ka talaga! Galit na pinaghampas niya si Harry at pailag-ilag ito. Pero umangat ang kamay nito sa ere. Napayuko siya dahil sasampalin siya nito. Agad na nagtago si Bella sa mga palad niya. Darius! Muli niyang tili at napepeste na siya sa buwisit na bibig niya. Bakit ba siya Darius ng Darius? Wala nang ang Darius, napakakulit niya. Eto na talagang huling lapit ni Harry sa kanya. Sinusumpa niya. Hindi na tamang ginagawa ng walang hiyang lalaking ito. Pero walang dumapon na kamay sa mukha niya. Kaya natanggal niya ang kamay na nakatakip sa mukha nang makarinig siya ng daing. Kitang-kita niya kung paano sumalampak si Harry sa sahig na suntukin yun ni Darius. Si Jumbo'y kinagat ang pantalon ni Harry at hinila yung papunta sa pinto. Nakanganga si Bella at kagad na tumakbo kay Guada. Tinayo niya matanda at gimbal na gimbal siya sa nakikitang galit sa mga mata ni Darius. Wala itong kurap na nakatunghay kay Harry. Nagmamadali na napatayo, parang nakakita ng multo sa katauhan ni Darius. Ang isang pagkakamali niyo lang ay iniwan niyo kung buhay, Harry. Ngayon ako naman. Anito kaya lalo siyang napamaang. Ang dibdib niya'y kumakalampag sa sobrang kaba. Hindi niya alam kung ilan ang pintig ng puso niya sa bawat segundo. Malamang ay sobra pa sa normal. Ano raw? Takang bulong ni Guada. Yakap niya. Anong ginagawa ni Darius sa bahay niya sa Manila? Mabilis na lumayas si Harry at halos tumakbo papalabas ng pinto. Si Darius ay naglakad papunta sa pinto at hinabol ng tingin ang lalaki. Napalunok siya at lalo siyang binundol ng kaba nang lingunin siya ng binata. He scanned her. What are you doing here? Nakataas ang nung tanong niya dito. Narinig ko lang na tinatawag mo ko. Anito kay napasimangot siya at si Guada'y tumalikod. Nakakabwisit naman kasing dila niya. Basta nalang dumudula sa pangalang Darius. Pwede namang ibang isigaw niya pero sa bawat pagkakataon na lang na may panganib ay Darius, Darius at Darius. Pinagtaksilan na nga siya ay Darius pa rin. Hindi na yun mauulit. Bakit ka nandito? Ano pang kailangan mo? Mataring na tanong niya. Ikaw? Susmi. Hindi siya handa doon at baka maging marupok siya. Diyos ko po, bakit ganitong mga mata ni Darius sa kanya? Bakit ito nakatitig at hindi kumukurap? May malaki itong kasalanan pero ano sinasabi nito ngayon sa kanya? Tumikim si Guada kapag kuwan. Gusto ko man kayong iwan, parang ayokong magtiwala. Sa nakita ng mga mata kong ginawa ni Harry, ewan ko na lang kung ano o sino pang paniniwalaan ko. Talak ng matandang babae. Kilala mo ko, Guada. Sagot nito't hindi nakaimik si Guada. Nagbabagong tao, mabilis niyang sabi. Walang nagbago, hindi mo pa nga ako pinakinggan. Sasabihin mo kagad nagbago ako. Masungit din na sagot ni Darius kaya uminit ang ulo niya. And was it my fault? Ako bang may kasex? Pumamewang na tanong niya rito. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan sa'yo na wala. Kung pwede ko lang bilangin ang similya ko, ginawa ko na. Rason pa ni Darius sa kanya at doon na napatakip si Guada sa bibig nito. Parang natatawa. Ang sama ng tingin ay pinukol niya sa yaya niya kaya mas lalo itong nagpanggap na seryoso. Alam naman niya na boto to kay Darius. Marupok ka, yaya? Tanong niya sa matanda na kagad na parang natauhan at umiling.
Hindi, pero ngayon na handa na siyang magpaliwanag. Pakinggan mo siya, Apo. Kung si Harry ay parasahan kang gustong balikan, iba naman ang paraan ni Darius. Hindi ka naman niya pinupwersa. Natahimik siya. Totoo yon. Hinampas-hampas na nga niya to sa kwarto niya, hindi naman siya nito inano. Hindi nga ba? Nagbago na to. Nakipagtalik to kay Layla, hindi nga ba? Anong assurance na hindi siya nito sasaktan? Nalito siya bigla sa kung anong gagawin. Pero kung sasaktan siya nito, hindi dapat siya nito ipinagtanggol kay Harry. Takot na takot ang lalaking yun kay Darius, na kung tutuusin sa pagiging abogado nun ay itong mas dapat na masindak. Maiwan ko na kayo, ani ulit ni Guada. May kukunin lang ako sa modista dyan sa may kanto. Pilit siyang tumango. Darius, naniniwala pa rin ako may kabutihan ka. Formal na usap lang at hindi tulad ng kay Attorney Wilson. Hindi ko siya sasaktan. Mabilis na sagot nito. You already did. Mas mabilis na sagot niya rito pero tinignan siya ni Darius. Hindi kita pipisikalin. Hindi na siya nakaimik. Tumango naman si Guada at saka naglakad para lumabas na. Walang imik na naglakad siya papunta sa sofa at naupo doon. Magkakrus sa mga braso sa dibdib. Nakatitig lang siya sa vase. Handa ka na bang makinig? Kung sorry lang ang sasabihin mo, wag na lang. Ang tanong ko ay kung handa ka nang makinig dahil kung hindi pa ibibigyan pa kita ng panahon. Yeah, a lifetime I guess, she said stubbornly. Hindi umimik si Darius at ewan naman niya kung bakit ang mga mata niya ay lumipad dito. Nakatitig ito sa kanya habang nakapamulsa. Kahit paano, ramdam niyang kalmado na rin siya. Hindi tulad noong una, pero masakit pa rin. Ngayon pa nga lang siya bumabangon. Nagkakagulo ang mga kaibigan niya kapag hindi siya sumisin sa JC. Natutulog lang naman siya dahil pagod siya sa kakaiyak. Mugtupang mga mata niya, alam niya. Pwedeng maupo? Tanong ni Darius na hindi niya sinagot pero inirapan niya. Naupo ito sa may solohang sofa malapit sa kanya. Makinig ka at intindihin mong mabuti bago mo ko husgahan. Huwag ka na munang dumaldal. Huwag kang sasagot sa mga sasabihin ko. What? Inis na sagot niya pero sinara niya ulit ang bibig. Pakinggan mo kong mabuti, saka mo ko husgahan kung maniniwala ka sa akin o hindi. Hindi ako makapagpaliwanag sa iyo nung nakita mo ko. Dahil hindi ko rin alam kung paano. She sighed but didn't say a word. Tiningnan niya si Darius dahil titingin niya kung may tsansa ba ng paniwalaan niya sasabihin ito. The fact that he's here to explain means only one thing. Nasasaktan na kagad siya kung sasabihin at aaminin nitong hindi talaga siya nito minahal. Nakatanggap ako ng text. Nasa pataniman ako. Tumingin at pumipili ng binhi na mga hybrid. Sabi mo sa text magkita tayo sa kubo dahil pupunta ka. What? Sagot niya rito pero tinaas nitong kamay. Hindi yan ang sinabi ko. Sabi ko pupunta kami ni Mayumi sa kubo. Wala akong sinabi magkita tayo. That's what you said. Sa kasamaang palad wala nang mga text Bella. Mariin siyang napapikit at humugot ng malalim na hininga. Ano ba to? Naiiyak siya sa sama ng loob. Darius naman, garalgal ang boses niya. Ano pa bang gusto mo? Sinaktan mo na ako. I am crying and I will not deny it. And you're here telling me things I don't know if I understand. What is your purpose? Hindi pa ba sapat na nasasaktan ako? Hindi. Maluhalo ang sabi nito. Dahil lang gusto ko malaman mo totoo para tumigil ka na sa kakaiyak. Nakatanggap ako ng text mo na bura lahat ang hindi ko alam. Kaya wala akong lakas ng loob na magpaliwanag sa'yo. Dahil alam ko hindi ka naman maniniwala. Pagdating ko doon, nagulat ako dahil si Lila nasa may balkon ng kubo. Parang hinihintay ako. I was furious. Sisitahin ko na sana siya kung anong ginagawa niya doon. Pero may bumatok sa akin. Sus ko po! At dito na po nagtatapos ang ika-36 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.